Matagal nang usapin ang patuloy na operasyon ng huweteng sa bansa. Ayon sa pinuno ng Krusadang Bayan laban sa huweteng na si Archbishop Emeritus Oscar Cruz, laganap di umano ang mga huweteng operations at ito ay nagtatago lamang sa likod ng STL o Small Town Lottery. Dagdag pa ni Archbishop Cruz, mismong mga lokal na opisyalis na ang nagiging huweteng operators sa iba't ibang lalawigan. Ngayon, inihayag ng Department of Interior and Local Government na gagawa ito ng mga hakbang upang matukoy ang mga opisyalis na tumatanggap ng huweteng payola at matigil na ang huweteng sa bansa. Magandang gabi mga karehiyon. Narito na naman tayo sa isang oras na talakayan sa programang So to Speak. Ang inyong kantabay at patnubay sa bawat isyong apektado ang mamamayan ng Central Luzon. Muli na namang nabuhay ang issue ng huweteng. Ito'y matapos isiwalat ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz na 7 sa mga opisyales ng Administrasyong Aquino ay tumatanggap ng 2 milyong piso kada buwan sa huweteng. Sa mga pinakabago niyang revelasyon, ibinunyag ni Archbishop Cruz na may ilan ding mga paring di umano'y tumatanggap ng mga donasyong galing sa huweteng. Ano na nga bang sitwasyon ng ating rehiyon pagdating sa usapin ng huweteng? Anong masasabi ng mga alagad ng simbahan ukol sa pahayag ni Archbishop Cruz na tumatanggap din sila ng perang galing sa iligal na sugal? Upang magbahagi ng kanilang pananaw sa napakainit na paksang ito, makakasama natin ngayong gabi sa ating studio sina Father Resty Lumanlan, SVD, President ng Foundation for Lingap Kapampangan, at si Ginoong Renato Brion, Regional Director ng Department of Interior and Local Government, Region 3. Welcome po sa programang So to Speak. Director, bumati muna po kayo sa ating televiewers. Magandang gabi. Lambak ng Gitnang Luzon. And Father Resty. Suki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ito pong ating pag-uusapan ay controversial, mainit na paksa at hindi natin maiwasang hindi pag-usapan sapagkat ito ay isang pambansang usapin na. Totoo. Meron pong ilan sa mga matataas na opisyales ng ating pamahalaan ang di umano ay implicated na dito sa usapin na ito. Isinama po ito sa pagsisiwalat ni Archbishop Cruz. Ngunit bago pa yon, parang isang tanggap na katotohanan sa ating bansa na ang mga mayors, ang mga governors, barangay captain at kung sino-sino pa hanggang sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay tumatanggap sa huweteng. Ano po ang reaksyon nyo dito, Direktor? Nakakalungkot sapagkat ito'y hindi pagtupad sa batas. Sa isang banda, marami ring umaasa ng pangkabuhayan sa bawal na, sa illegal na sugal na yan. Marahil, dapat ang pag-ukulan natin ng pansin, gumawa ng mga alternatibong hanap buhay, alternatibong pangkabuhayan, katulad ng iba't ibang makikita karanasan, halimbawa sa Puerto Princesa at iba't ibang bahagi pa ng ating bansa. I see. Okay. Father Resty, kung implicated yung mga government officials, tila hindi naman ligtas sa mga taong simbahan dito sa usapin na ito. Ang pagsisiwalat, pati na ang mga pari ay tumatanggap mula sa iligal na sugal ng huweteng. Anong masasabi nyo dito, Father? Alam ko din yun. Matagal nyo na bang alam? Tanggal na. Hindi ko pa pare, naririnig ko na yung mga yun eh. Para bagang naging bahagi ng kulturang Pilipino. Hindi ko sinasabing tama. Pero siguro ang sinasabi, if you cannot lick them, join them. No? Pero mali. Maling-mali. No? Dito nga sa Pampanga, nung panahon ng election, 2007, isiniwalat pa 17 sa mga kaparian ang tumatanggap. O kaya nasa payroll ng waiting people, waiting Lord. No? Nakakadismaya, nakaka-iskandalo sa mga pare kagaya namin
ay umaasa gano'n. Sa halip na iangat ang moralidad ng lipunan ng ating simbahan, ng ating mga mamamayan, no? Nakakalungkot. Para sa akin, nakakalungkot talaga. Na hindi karapat-dapat, pero hindi lang tinututulan, kundi sinasangayunan. Kung ikaw tumatanggap, tuwi-tuwi na or parang nasa payroll ka, eh, lalong mas masama, mas masama para sa akin. Ano? At yun ang sasabihin, ay kung ang ating mga kaparian tumatanggap, kami pa. Tama. Ganun po magiging reaksyon talaga ng yun na nga ordinaryong nangyayari mamamayan. ngayon. No? Yan ang patuloy na nangyayari. At ito ay, ang aking pananaw dito, pawalang galang po kay Director Brion at sa ating mga kapulisan, mga gobernadors, mga mayors, lahat po ng local executives. Pati na ho sa kataas-taasan ng presidente. Ang aking pananaw dyan, kahit ano pong hearing, pagsisiwalat, waste of time, walang mangyayari. Bakit? Kasi ilan ng hearing, ilan ng Senate hearing o congressional hearing, meron bang nangyari? Wala, no? Or in aid of legislation. Hindi ka na mga ilang legislation, illegal eh. Kung talagang gusto nila, sa ngayon lang, Pinoy would order, I order, weteng, stop, all over the country. At kung hindi tusunod, kalaboso sila. Okay. Pag hindi kung hindi puminto yan. Pangalawa, kasi wala namang nakukulong eh. Illegal, walang nakukulong. Bakit, no? Napipiyansahan agad. Pangatlo, siyempre wala naman ang ebidensya pero naririnig ko lang ito, no? Di ano yan eh, may quota eh. May quota. May quota eh. Itong chief of police nito, may quota. Itong barangay, itong mayor, may quota. Ngayon, pati yung general eh, di ba? Exactly. Sabi nila, si General Versosa tumatanggap. Yung Tapos USEC. ngayon naman, itong bagong general, si General Bacalso, tumatanggap din Dati daw. nang identified. Oo. Daw. According to ganun lang. Kumbaga dati na, hindi pa man Ayon sa- nakakaupo. Ngayon sa Nakapaler. sinuwala ni si Sandra Cam, no? Yes. Nung siya pa ay mababa sa rangko, no? Hindi pa siya ganun kataas. Ayon sa kanyang pagsisiwala sa head start ng ABS-CBN. Director Brion, wala pa po bang categorical na pronouncement or statement o order si President Aquino na ipatigil ang illegal na wedding? O ito po ay ina-assume na walang wedding dahil merong STL? Hindi ganon. Bagamat wala siyang tahasang utos, ang mga pananalita naman niya noon sa amin ay hindi natin papahintulutan ang mga bawal at illegal. Kung kaya't sa unang araw pa lang ng pagganap niya sa tungkulin at sa unang pakipagpulong niya sa mga pangrehiyon na patnugot, regional director, sinabi niya sa amin yun na hindi kukonsintihin ng aming kagawaran ang anumang illegal o bawal na gawain, including illegal gambling. Ngunit meron ho kasing mga sinasabi, nabasa ko, napakadami kong nabasang mga balita, mga sulatin kaugnay nito. Yun daw STL, do ito'y niligalisa, yun daw kabo, kasabay niyang nag-STL siya, pero sabay na nangongolekta ng taya para naman sa wedding. Pero babalikan po natin yan after the commercial break. Huwag po kayong